sa atong gitawag Kristohanong kinabuhi dito na mga kalisdanan. So the song will glad nga atong dunggan na whatever what problem is, forward by faith. Amen? Maka-forward ta na agad pagtuo sa Ginoo. Usahay mahadlok ka tungod kay what ay pagtuo. Ana ka magina Kristohanong kinabuhi igsoon, duha gid na klase kung nakay kahadlok wala pagtuo. So kung nakay pagtuo wala kahadlok. Maski pa o it will lead sa kamatayon, but we know that what a blessing sa kanak nga sa pagkinabuhi. And this morning, today is Resurrection Sunday. I don't know asa ko ba nag-capture na siguro. Wak man kaabot. Sige lang, ito yan po ang mawala, no? Ma-realize sila. Importante dito kayo, every Sunday na asubahan. Amen? Dili lang karong Sunday, but every Sunday. Every Sunday is a Resurrection Sunday. Every Sunday is Easter Sunday. Every Sunday, mauna ang atong gitawag na pagselebrar nga atong Ginoo buhi gyud, no? Sometimes ato yung ma-realize ba nga atong ginabol sa diyang giluwas sa Ginoo, dapat gyud kagaadto pagtagad ang iyang pagabanhaw kay mo gyud hinungdan nga kita nakaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. As I said, kung wala ang pagabanhaw, maulit ta. Walay pulos ato pagsimba ka mamuntan. But thank the Lord that Jesus Christ arose. Amen? Yeah. He lives. No, nabuhay gid siya. Dili siya patay. Buhay gid siya. O it proves in your lives and it proves my life. Now, karong napunta, dito tugutan. Natay speaker, Brother Bobby, one of our teenagers, mga pastors of mga teenagers. He was lead sa mga young people. And his wife is very a blessing. Kauban ang young wife, Ma'am Lana. And this morning, he will speak to us this morning. Brother Bobby, come and preach to us this morning. Yan. Mayong buntag sa tanan. Amen. Salamat sa Ginoo. Salamat Pastor Monching sa privilege nga gihatag nimo nga tudlo diri sa puno sa Ginoo. So this time mag-adto sa atong Bible. Abyahan atong Bible, alihog tindog. The book of Matthew. Matthew chapter 28, we're talking about the resurrection of our Lord Jesus Christ. And verse number 1 hangtod sa verse number 10. Ako aning basahon responsibly. Ako ang magbasa sa verse 1, inya kamo sa 2 hangtod sa verse number 10. Read them again. So verse number 1, the Bible says, Matthew chapter 8, verse 1, the Bible says, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Verse 2. And behold, there was a great earthquake, when the angels of the Lord descended from heaven, and came and rolled back and stone from the door, and sat upon him. Verse 3. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him, he pressed his cheek, and he asked him. And the angel answered and said unto the woman, fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said, come see the place where the Lord lay. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and behold, he goeth before you into Galilee, there shall ye see him, lo, I have told you. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and they found the 20 disciples praying. And as he went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, call him. They came and held him by the feet, and worshipped him. Verse 10. Then said Jesus unto them, be not afraid, go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Pray ta. Father in heaven, Lord, salamat sa imong pulong. Salamat, Lord, still karon nga generation ang imong pulong buhi ug bulungtad hangtod sa kantuhuran. Salamat, Lord, kay naay privilege nga kami makatuod sa Biblia. I pray, Lord, nga ikaw maghatag og kadaugan ang imong pagkabanhaw, Lord, nga mo'y naghatag paglaom sa matag believer. I pray, Lord, nga ikaw maghatag og understanding sa matag usa. Ikaw magagamit sa ako, Lord, ikaw magakontrol sa akong hunag kasing-klasing, even sa akong pag-istorya, ikaw Ginoo magatabang ka nako. Ug nasayod ko Ginoo nga we are nothing Ginoo kung wala imong tabang. Patagampo ko Lord, wala ang espiritu ko magapataliwala. Luwasa Ginoo kung naa may mga panaluwas kang nabuntag, I pray
Kaya ikaw maghahatag conviction Ginoo sa ilang kasing-kasing nga wala sila laing saligan kundi musalig sila diha kang Ginoong Kristo sa ilang kasing-kasing ug magawat kay Ginoong manluluwas. Ikaw mag-bless imong pulong kaya ikaw Ginoo ang mahimaya o pasidunggan karon nga buntag kaya mo pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So pwede na maglingkod. Salamat sa pulong si Ginoo. Kung studihan mo ang Bible, so talking about the resurrection of Jesus Christ, makita niyo na sa Mark chapter 16, verse number 1 hangtod sa verse 14. And also, kaya itong ibasa, Matthew chapter 28, 1 hangtod sa 10. Kunya, makita po naman sa John, Book of John, chapter 20, verse 1 to 23. So, muna ang mga scripture or verse sa Bible nga nagatudlo about the resurrection of our Lord Jesus Christ. So, sa unang panahon, bata pa ko, always na ako madunggan na si Jesus Christ namatay sa cross. Always na akong madunggan, even sa akong mama, na si Jesus Christ nagpakamatay, gilansang, gipurunahan ang iyang ulog tunog. Kunya, si Jesus Christ namatay, kung siya katulog kaadlaw, every time nga Sunday, wadto akong mama sa simbahan, kaya ingon niya, nag-remember na siya sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Pero, katong time, wa ko nakasabot, ug wala na ako salig ni Jesus Christ. Meaning, bisan pa nahitabo ang pagkamatay paglubong ni Jesus Christ, kunya wala nimo siya saligi, wa di ako'y kahimuan sa atong kinabuhi. So muna, why pulos ang gihimo ni Kristo dito sa cross? Kung wa nato saligi. Kung wa nato dawata karon nga buntag kung naa may wa naluwas, karon nga buntag karon ang time nga ikaw musalig kay tungod siya ra gyud ang manluluwas. Siya ra gyud makaluwas nato way lain. By the way, kung nag-adto kag simbahan, always ka nag-adto sa simbahan, walay sayop ana. But be sure nga kahibalo ka kung asa ka moadto human nga ikaw mamatay. Kaya nga naman, useless ang pag-adto sa simbahan, unya ma-impirno magaling diya gihapon ka. Amen. By the way, iklaro na ko sa inyo, dili pasabot nga naa ka sa simbahan, naluwas na ka. Kaya ko sa una, bata pa ko katong simbahan. Okay? Siya katong simbahan, siya kukuban sa akong papa. Pero wako kasabot, kaya mao rin ang pamaagi sa Ginoo nga maluwas. Muna, examine yourself karon nga buntag if you are in faith. Kaya kasi nagsimba-simba ra ka, deep inside sa mong kasing-kasing empty. Muna, usahay nga, walay kabaguhan mong ginabuhay, kaya naman, wa pa nimo tinunanay gisaligan Jesus Christ sa mong kasing-kasing. Okay? I hope nga kana nga, by the way, dili man ingon nga, sa diha nga ikaw, musimba ka, way sayop anak. Pero be sure, nga nadawat nimo ang kaluwasan, ang kinabuhing walay katapusan. So karon nga buntag, ang title sa mensahe gikan sa pulong sa Ginoo, The Significance of Christ's Resurrection. Nganong importante man yun nga ato ang pagatun-an ang pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Okay? Nganong ang uban nga mga anti-Kristo, wa man sila nagtuon ani. Napa mo? Dahil mga anti-Christ nga never sila nagtuon sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Kaya nga naman, ang ilang una-una, kay basin ang ilang relihiyon lang makaluwas nila. Muna, wa sila nagtuon nga si Jesus Christ dapat itudlo sa mga tao nga siya namatay, gilubong, o siya katulog kaadlaw na banhaw. Okay? So, dili tanan na sa simbahan, gatudlo ani. Kung sa gila ka-importante nga si Jesus Christ na banhaw man. Kaya kung si Jesus Christ wala na banhaw, ang atong pagtuo kawang. Kung sumuna ko, kung si Jesus Christ wala na banhaw gikan sa mga patay, ang atong pagtuo kawang. Nagpabilin ta sa atong mga sala. Ang atong kinabuhi miserable. Okay? If in this life, ingon sa Bible, we have hope in Christ, we are all miserable. Salamat sa Ginoo na ay proven nga si Jesus Christ na banhaw gikan sa mga patay. Amen. Kung sa'y pasabot, gipildi niya ang kamatayon. Gipildi niya ang kamatayon. Gipildi niya ang sala. Muna nga karon nga buntag, useless ang pag-adto mo sa simbahan kung wa pa nimo naangkon si Jesus Christ. Why not karon nga buntag mag-settle ka, ngayon ka Lord. Kinasing-kasing kung isali gidawat nimo nga akong Ginoo manluluwas. Kay sa una wa ko kay balo nga ako dai kung ako mamatay, di dai ko makaadtog langit. Abi nako kung mapamembro ko sa akong relihiyon, malangit nako basin pa. Malangit pa. Basin lang. But by the way, gusto natin abot sa inyo ha, na pwede niyo masiguro karon nga buntag. Ingon ni Paul, today is the day of salvation. Ayaw na pa-update ko ma.
Kaya ang kamatayon, kausara. Wala na ikaduha. Amen. Can you imagine? You remember the story of the rich man? Right. Kanaadto sa impyerno? Nga wa na siya mahimo, even nangayon siya tubig kay Lazaro nga itulo sa iyang dila tungod sa kainit. Right. Wala nga, pagunaw na yun. Kaya kung gusto ka maluwas, way lain. Dawata o saligi si Kristo sa imong kalibangan. Amen. Nga naman kinahanglan nato dawaton. Amen. Kay tungod di ta makaluwas sa itong kaugalingon. Brad, maayo man ko nga tao, good. Dili ko against nga magbinaayo ta. Amen. But the question, gospel ba na? Kung saan may makaluwas na tao, gospel. Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto what? Salvation. Amen. O na ang mga religious leader karon ginatwist nila ang salvation. Oh. Ginatwist nila nga maghimo kag maayo para malangit ka. Right. Maghatag kag kwarta sa simbahan kay para malangit ka. Right. Magpaampo ka para malangit ka. By the way, ang kaluwasan, grasya o kaluoy sa Dios. Hey. That's right. Dili sa atong pagkamayo. Kay kung pagkamayo la isgutan, wa gyud makadtog langit na to. Right. Sa atong pananaw tarong kay ta. Dili pasabot nga ingani akong porma tarong kay ko. Magkasasala gihapon ko. Muna pinaagi sa grasya sa Ginoo, kita nang aluwas. Amen. Ug dili ta dapat magpagarbuha na. Ang ubang tao garbuso kayo. Kay balo lang kayo sa Bible, makigdebate na. Right. Amen. By the way, ang Bible i-proclaim, dili debate. Right. Amen. Okay? The significance of Christ's resurrection. As I've said, kung si Jesus Christ nagpabilin sa lubnganan, wa kita'y paglaom. Kung si Jesus Christ nagpabilin sa lubnganan, ang atong pagtuo kawang. Right. By the way, daghang mga religious leader nga sila namatay, pero still naa sila sa lubnganan. Daghang mga tao nga ilado, but still namatay sila, nagpabilin ang ilang lawas sa lubnganan. Right. But only Jesus, in the third day, nabanhaw gikan sa mga patay. Amen. Unsa may ma-learn na today? Number one, the significance of Christ's resurrection. Number one, it proves we will rise from the dead also. Unsa may pamatud-an o unsa may significance sa pagkabanhaw ni Jesus Christ? It proves we will rise from the dead also. Asa makita? Ato mabrihan. Romans chapter 8, verse number 11. Daghang kitag verse nga atong pag-abrihan karon. As I've said, kung napulaan na kag paminaw sa pagkabanhaw, paglubog, pagkamatay ni Jesus Christ, pero naalang sa imong una-una, just examine yourself karon nga buntag. Amen. Kay basig nara sa una, iyon sa Bible, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen. Basig nara sa una nimo, basin pagtuo lang nimo, basin na-feel lang nimo, no. Dili, by the way, wala kang naluwas tungod kay na-feel nimo. Right. Sabi na sa Bible. Sa Bible lang, naluwas ka tungod kay na-feel nimo, naluwas ka, dili oy. Right. Naluwas ka tungod sa imong pagtuo, Amen. dili sa imong feelings. Kaya tong feelings, dili, kanunay, dili perminti nga sakto. Right. Okay? It proves we will rise from the dead also. Ato abiyan. Romans chapter 8, verse number 11. Usa nga verse nga gipamatud-an nga one day tungod kay kita ni salig diha kay Jesus Christ. Pagabanhawon ta diha gikan sa mga patay. Verse 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your what? Mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. Verse 13. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. One day, sa diha ka kita, mamatay man ta, still, pagabanhawon ta ni Jesus Christ. Right. You remember the story of Lazarus, nga siya namatay? Ingon ni Jesus Christ sa atong memory verse, I am the resurrection. Walay laing nag-claim, ana. By the way, kanang I am the word, dako kay na siya kahimuan sa matag tao, kay hanuman. Mo nang time nga ang Ginoo nagpakita ni Moses dito sa burning bush. Dayon si Moses, kinsa man imong pangalan? Ingon sa Ginoo, I am what I am. Right. Jesus Christ said,
I am the resurrection. I am the way. Right. I am the bread. I am the light of the world. Okay? So meaning Jesus Christ, nag-exist na siya sa Old Testament. Ayaw magtuwa ng, wala. Naraman na siya sa New Testament. Mga ubang na tao, wala sila katuog New Testament nga sa Bible. Ang ilang Old Testament lang. Kaya nga naman, wala daw, dili doon na si Jesus Christ. Taraw na to, ato na magyano niya. It proves we will rise from the dead also. Apin na natin siya ka verse. 1 Corinthians 15. Daghang kitag verse nga pag-atuan karon nga pamatud-an nga si Jesus Christ naghatag nato kadaugan nga someday even nga kita mamatay wa kita kamatayon but pagabanhawon ta uban niya. 1 Corinthians 15, familiar kayo verse 15:51. 15:51 hangtod sa verse number 57. Akong basahon, verse 51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Verse 43, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Meaning, one day, sa diha nga kartao nga musalig kang Jesus Christ, na ay kinabuhing dayon, o pagabanhawon uban niya. Gikan sa madunuton nga lawas, pagailisan og dili madunuton nga lawas. That's right. Okay, mo ka nang isulti sa Bible. By the way, sa diha nga ang rapture moabot, na uban nga ang unang gibanhaw katong nangamatay ni nga naay Kristo sa ilang kinabuhi. Ang uban nga naay Kristo nga wala pa namatay, ingon sa Bible, in a moment, in a twinkling and an eye, isa ka pagpamilok, Right. bag-ohon, o pag-asagawon kita during sa rapture. Amen. Okay? Muna nga karon ang time, na atay soul winning week, it's time na magdawag-tawag ka lang. Right. Amen. Kaya yun sa Bible, wala ta kahibalo ka sa mubalik si Jesus Christ. Amen. Sa isa ka pagpamilok, mubalik siya. Yun sa Bible, the hour cometh when no man can work. Right. Basin pagbalik ni Jesus Christ, nakit-anta nga naghimo kag sala. Is ashamed. Ulaw kayo paminahon nga ang anak sa Dios nagapalo kang Jesus Christ nagpakasala. Muna nga Jesus Christ naghatag og kadaugan nato. It proves we will rise from the dead also. By the way, wala may sayop nga ato ang ampingan atong lawas. Dili ko against nga mukaon ka. Dili ko against nga magpatambal ka kung naa kay sakit. May sayop anak. Pero one day, musugot ka sa dili, kini atong lawas, wa balik ya mo sa abog. Right. Amen. Kung saan tagaan atong pagdagan. Kining things nga iya sa Dios. Kining butang nga hangtod sa kahangturan eternity. Right. Amen. As I've said, dili ko against nga pingan nato tong lawas, pero one day, maabot ya mong panahon nga mubalik ni sa abog. Kung ikaw tumulo, luwas, ikaw pagabanhawon uban ni Kristo. Right. Okay, mo ka na yang sa ikaduha. It proves we will rise from the dead also. Ikaduha, it proves Jesus Christ is God. You know what, daghan ng mga religious leader karon nga gidinay nila ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. Daghang mga tao nga wala gatuo nga Jesus Christ Dios. Tao lang. Okay, but na yung mga verse sa Bible nagpamatud-an that Jesus Christ is God. Right. Romans chapter 1 verse 4. Ato nga priyan. Romans chapter 1, verse number 4. Romans chapter 1, verse number 4. The Bible says, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Amen. Declared to be the Son of God. Amen. Anak sa Diyos. Right. Dili siya ordinaryo nga tao. Nagpakatao. Kanong kinanglan mang magpakatao siya? Alam nga naman, ang espiritu ilansang sa krus, malansang pa ng espiritu. Magpakaunod yun siya para ilansang sa krus. Amen. Di mo na malansang ang espiritu. Wala bitana kung gagataw Friday, di ko na ito malikayan sa social media. Daghang kayo, nagkamang-kamang sa kalsada, nagpabunal-bunal, ang uban, budagan lang ito, nasakitan.
Pwede wala to sila gi-condemn, pero layo kayo kamatayan ni Jesus Christ kaysa sa ilaha. Kaya kamatayan ni Jesus Christ yun sa Bible in the book of Isaiah, ang iyang naong di makilan nga tao. 50 kaguba. Napay nakita na ko nga kaysa gibunalan man. Balos po siya sipa. Grabe. Balos po sipa man. Wala nga, pwede wala to sila i-condemn, pero ang kamatayon ni Jesus Christ, di dapat sundon. Sundon. Magpalansa po ta, di pwede. Si Jesus Christ lang makahimo anak. Okay? It proves Jesus Christ is God. Atong abrihan. Mayon ka, Brad. Asa man sa New Testament o sa Old Testament nga si Jesus Christ anak sa Dios. O abrihan to. Usa nga pamatudan, Daniel chapter 3. Mayon ka, asa man sa Old Testament nga si Jesus Christ anak sa Dios. Abrihan to. Daniel chapter 3 verse number 25. Akong basahon. Sundin yung basa. Daniel chapter 3 verse number 25. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Amen. Mayroong kaasa man sa Old Testament, Jesus Christ nagpailang anak sa Dios. Sa time nga, si Shadrach, si Meshach, Abednego gilapay sa fiery furnace, unya, wala gid sila nasakitan. Unya, natingala ang hari, nga nung tulong mo ito kabog gilapay, unya nga nung naupat man. Unya, ang ikaupat is like the Son of God. Amen. Mayroong kaasa na sa Old Testament, ay, Daniel 3, chapter 3, verse 25. Okay? O, isa pa. Isaiah 9:6. Always na ito na yung ginatunan. Isaiah chapter 9, verse number 6. Sa Old Testament na siya. Dito sa New Testament. Ang New Testament is ang fulfillment, katumanan sa mga ipagsulti sa mga prophets. Isaiah chapter 9, verse number 6. Familiar kayo nga verse. Kung saan mo memorize siguro yun eh. Isaiah 9:6 yun sa Bible. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God. Isa na siya, Jesus Christ, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sa diha nga nabanaw si Jesus Christ, it proves that Jesus is the Son of the living God. Amen. Isa pa ka verse ito abrihan. Luke chapter 1 verse number 32. Dagang kitag verse nga pagkatuan karon. Ayok nga makuha ninyo ang mga verse nga akong gihatag karon. Makatabang isa to ha. Luke chapter 1 verse number 32. Luke chapter 1 verse number 32. The Bible says, and he shall be great and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. So mo ni pagkatao ni Jesus Christ. Sa diha nga gipanampol siya sa balang espiritu, diha kay Maria, he shall be great and shall be called the Son of the Highest, the Son of God. Isa pa ka verse, Luke 1:35. Sibog kagamay, verse 35. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also, that holy thing which shall be born of thee shall be called, what? The Son of God. It proves we will rise from the dead. It proves Jesus Christ is God. By the way, hindi ta makik-argue sa mga anti-Kristo. Di na to kailangan nga i-prove sila na sila anak sa si Jesus Christ, anak sa Diyos. Kaya nga naman, di ko na sila motoo. Kaya mahulog na lang oras ni mo na. Sa diya, kaya nga naman, gibinwas na sila. Nga ang ilang pagtanaw kay Jesus Christ, tao na yun. Dili yun anak sa Diyos. Kaya posible daw mahitabo na. By the way, with God, all things are possible. Amen. Kung ang Diyos magpakatao, posible ba mahitabo? Posible. Mas imposible ang tao magpaka-Diyos. Amen. Okay? Imposible na mahitabo. Pero ang Diyos magpakatao, posible mahitabo. Okay? Muna nga, many prophesied sa Bible, sa Old Testament,
nga ang pagkatao ni Jesus Christ gipanagna na. Unya detalyado kay ang iyang kinabuhi. Sa diha nga natawo, sa diha during sa earthly ministry, during sa iyang pagkamatay. Daghang kayong mga pamatud-an sa Bible nga makita na to nga giprophesy na sa Old Testament. Mo na nga kung naamay tao nga di mo to nga si Kristo anak sa Dios, pasagdi na sila. Ingon sa Bible, kung si Jesus Christ ingon nga kung di sila motuo niya, he shall die sa ilang mga sala. Mamatay sila sa ilang mga sala. But by the way, wala talagang condemn sa ila ha. We try to give the gospel sa ila ha. But dili sila motuo. Okay? Laro na sa ilang desisyon. Ilahan ang pagpili. Ikatulo, it proves Jesus Christ is God. Ikatulo, it proves Jesus Christ's death really did pay for our sins. Apila na to. Isa ka pamatudan nga Jesus Christ namatay o gipakamatyan niya ang atong mga sala. Romans chapter 4. Romans chapter 4 verse number 25. Romans 4:25. Ingon sa Biblia, the Bible says, who was delivered for our offenses. Okay? And was raised again for our justification. Okay? Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. By the way, na-justified ta, gideclare ta as righteous, dili tungod sa pagsunod sa balaod. Gi-justified ta through faith diha kang Jesus Christ. Wala ta gipagkamatarong sa atuang pinaagi sa balaod sa Dios. Kay wala isa nga nakatuman sa balaod except kang Jesus Christ. Okay? Si Jesus Christ siya lang only nga naka-fulfill, nakatuman sa tanang balaod. Siya ang anak sa Dios. Meaning, si Jesus Christ really gipakamatyan ang atong mga sala. Binato isa ka verse. This Romans chapter 5 verse number 1. Akong basahin rin. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse number 2. By whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Therefore, being justified by what? By faith, not by the law, not by the works of the law. By the way, ang law is a schoolmaster na siya. Schoolmaster ba? Sa diha nga ang tao nakahibalo sa balaod, na failure sa balaod, mo na ang magdala sa iya padulong kang Jesus Christ. The law is a schoolmaster bringing up to Christ. Muduol diha kang Jesus Christ. It proves Christ's death really did pay for our sins. By the way, walay laing tao nga makabayad sa atong mga sala. Kaya ang tao di makabayad sa iyang sala. Kung magbayad mo sa iyang sala, dito na sa impyerno. Ang only way nga masatisfied ang wrath sa Dios, mo na nga si Jesus Christ nagpakatao, nagpahiubos, nagpakamatay sa cross, aron siya magbayad sa atong mga sala. Always niya nga dunggan, I hope nga nasabtan ni mga mensahe sa kaluwasan. Ang importante nga ikaw nakaangkon o kinabuhing dayon. It proves Christ's death really did pay for our sin. Ikaw pat, it made Christ our interceding high priest. Jesus Christ is our high priest. Okay? In the Old Testament, sa Leviticus chapter 16, makita niyo dito si Aaron. Si Aaron, magdala na siya of sacrifice, magdala na siya of lamb dito sa holy place. Unya, ang katong blood, iyahang i-sprinkle dito sa mercy seat nga makabered ang sala sa mga tao. Ang iyahang sala o ang mga sala sa children of Israel. Muna ang sauna nga, but ginahimo na niya siya every year, kada tuig. But karon nga panahon sa diha nga naabot si Jesus Christ, our high priest, nagdala siya of eternal redemption. At kabihan, Hebrews chapter 9. It made Christ our interceding high priest. Hebrews chapter 9, verse number 7. Muna nga na mga tao maingon nga, ang kamatayan ni Jesus Christ, ang iyang sacrifice, dili siya hangtod sa hangtod. No. Yung sa Bible, eternal redemption. Abra na to, Hebrews chapter 9, verse number 7.
Hebrews 9, verse number 7. Here is the Bible. But into the second went the high priest alone, once every year, not without blood, which he offered for himself for the errors of the people. Verse number 13. Verse number 11. But Christ, being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of his building. Verse 12. Neither by the blood of goats and calves, but by his own what? Blood. He entered in once. Kausara. Dili kadaghan, kausa. Okay? But by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption. Eternal redemption for us. Dili nga, katura matong sa unang panahon, Brad. Ang kamatayon ni Jesus Christ, ang katong sakripisyo nga iyang gihimo, para to sa mga Hudyo. Dili to para sa mga Hintil. Katura to nga time, sa sa Bible, eternal redemption. For if the blood of bulls and of goats and ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctified to the purifying of the flesh, it made Christ our interceding high priest. Unlike the Levitical priest, who had to continually offer sacrifice, Jesus only had to offer his sacrifice once, gaining eternal redemption for us. Hebrews 9:12. So muna, si Jesus Christ is our high priest, interceding high priest. Ikalima, the significance of Christ's resurrection, it proves that Satan is defeated. Pamatundaan nga ang buhat sa kaaway, gidefeat, gipildi. Only Jesus can defeat the devil. Even kita, sa diha nga mapatan na luwas, lisod kay pag-uon na itong kinabuhi. Even ang atong pag-istorya, di malikayan nga maka-istorya tag bad words. Pero sa diha nga na si Jesus Christ, gipildi niya ang lihok sa kaaway. It proves that Satan is defeated. Abrihan na to. 1 John chapter 3 verse 8 proves that Jesus Christ defeated the devil. 1 John chapter 3 verse number 8. Tingnan sa Bible, verse number 8. He that committed sin is of what? The devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose, what's the purpose? For this purpose, the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Sa diha kita na say, the works of the devil will defeat because of the Lord Jesus Christ. Muna, ang mga tao nga wala na saved, lisod kayo pildihon ang lihok sa kaway. Kita sa una, nabaray tayo concern sa Domingo. Nabaray tayo desire nga madto sa simbahan. Siguro madto sa simbahan kay tungod naanda na to. Pero pag abot sa simbahan, wala tay desire sa Bible. Ang ato lang makaadto lang ta sa simbahan. Never ta nga nag-desire sa Biblia. Kaya naman, ang works of the devil gipildi na ni Jesus Christ sa diha ka kita na save. Every time nga ikaw nagpadayon sa sala, usa na nga pamatud-an na wala nimo truly gisaligan si Jesus Christ. Kung ang Kristohano nagpapili, nagpadayon sa sala, kung tinuod nga luwas, I believe disiplinahon ka sa Dios. Muna nga si Jesus Christ ni anhi para pildihon or i-destroy ang works of the devil. Unsa ang works of the devil? The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Kining garbo, pride of life. Kung wala si Jesus Christ sa atong kinabuhi, lisod kayo manginabuhi nga humble. Kay kasagaran tao, garbuso, pride. Asa lagi ka ng pride? Satan. Ano sa book of Isaiah, chapter 14, kung sa iyo ni Lucifer ito, puros ay. Puro na sa iha, ang centered siya. Pride. Muna nga, ang Kristohanon, dili gyud angay nga magpagarbo ta. Yes,
Na panahon nga struggle ta ana kining pride. But always remember ang garbo is a pride cometh before destruction. Maguba kita itong kinabuhay kung kita garbuso ta. Wala matay angay pagarbo. Kay only the grace of God nga na-experience na to ang blessing sa Ginoo. Only by the grace of God nga kita nakapadayon sa iyang buluhaton. Muna nga, by the way, ang people, usahay pride kita sa atuang nabalaan sa Bible. Usahay, tungod kadagang kita na-memorize nga verse sa Bible, gusto kita mag-condemn sa uban kita tungod memorize na atuang verse sa Bible. By the way, hindi na mga itong reason nga nag-memorize na sa Bible. Na-quote nga nagingon, ang tao wala na-care kung paunsa ka naka-memorize sa Bible. Nag-care ang tao o nag-care ka sa tao kung sa diya kagisangyawan ni mo sumayang balita. We are spiritually pride sometimes. Kaya tungod natin na balaan sa Bible. Muna nga,